Maagang gumising ang lungsod, pero mas maaga pa ring bumangon si Magno. May edad na siya, halos puti na ang buhok, at ang balat niya ay sunog sa araw. Ngunit kahit pagod ang katawan, palaging magaan ang loob niya. Bit-bit niya ang sirasirang karton habang dahan-dahan naglalakad sa gilid ng kalsada. Hinahagod ng malamig na hangin ang kanyang pisngi. Sanay na si Magno sa ganoong umaga. Katahimikan, lamig, at pag-asa makakadampot siya ng sapat na bote, papel at bakal para may maipambili ng pagkain. Maliit na bagay na baliwala sa iba, pero para sa kanya, sapat na yon para mabuhay. At higit pa, para makatulong. Pagliko niya sa lumang waiting shed, may manipis na boses na tumawag. Mang Magno! Si Andy, batang babae na 8 taong gulang na. Payat, marumi ang pisngi, pero lagi may mabait na tingin. Palagi maiksi ang buhok at gupit lalaki ito para madali at tipid. Wala na siyang mga magulang. At ngayon ay wala ring sariling tirahan. Ang tanging palagi sa buhay nito ay si Magno. Ngumiti ang matanda. Alika na anak, may tinapay ako rito. Hindi bago pero pwede na. Lumapit si Andy, hawak ang kumakalam na tiyan. Nang iabot ni Magno ang maliit na supot ng tinapay at isang baso ng tubig, lumiwanag ang mukha ng bata. Salamat po, Mang Magno. Ang bait-bait niyo talaga. Napangiti ang matanda, kahit ramdam niya ang kurot sa dibdib. Siya man ay madalas gutom, pero hindi niya maatim makita ang batang ito na walang makain. Sa loob-loob niya, hindi niya kayang ulitin ang sakit ng pagkawala. Sakit na iniwan ng yumaong asawa niyang minsan din nag-alaga ng mga batang pulubi. Habang kumakain si Andy, may narinig silang bulong-bulungan mula sa kanto. Uy, may Doña Sonia raw na nawala ng mamahaling bag kagabi. Napatingin si Magno pero hindi niya pinansin. Para sa kanya, ang mas mahalaga ay ang batang nasa harap niya. Hindi niya alam, ang tsismis na yon ay ang magbabago sa buhay nilang dalawa. Kinabukasan, maagang nagising si Magno. Nakaupo siya sa ilalim ng malaking puno malapit sa palengke. Inaayos ang ilang boteng nakalap niya kagabi. Malinis ang hangin, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng pagod sa balikat. Sa kabila nito, hindi nawawala ang banayad ng ngiti sa kanyang muka. Malapit lang, si Andy ay tahimik na naglalaro gamit ang mga bato at takip ng bote. Paminsan-minsan, tumitingin ang bata kay Magno. Parang nagbabantay at pinapanood siya. Dahil para bang hindi siya napapagod. Andy, tawag ng matanda. Halika rito. Tingnan mo, may nakuha akong medyas kagabi. Medyo maliit pero pwede sa'yo. Lumapit ang bata. Hindi maitago ang tuwa na makita ang pares ng medyas na kahit lumang-luma ay malinis at maayos pa. Para po talaga sa akin? Oo naman. Sagot ni Magno. Kailangan mong alagaan ang paa mo para hindi ka ginawin. Napayakap si Andy sa kanya. Minsan, hindi pera ang pinakamagandang regalo. Minsan, sapat na ang pag-intindi ng taong nagmamalasakit. Habang lumalalim ang umaga, dumating ang isang tindera sa palengke. Mang Magno, sabi nito, may sobrang sabaw at gulay sa karinderya. Kung gusto nyo, kunin nyo na bago masira. Salamat po, sagot niya habang nakayuko. Hindi man siya humihingi ng tulong, palagi siyang binibigyan. Marahil dahil ang kabutihan ay bumabalik sa taong marunong magbigay. Habang kumakain sila ni Andy sa gilid, biglang napadaan ang isang lalaking kapitbahay na kilala sa pagiging tsismoso. Aba, Mang Magno! Panimula nito. Narinig niyo ba? Yung nawawalang bag ng Doña Sonia, hindi pa raw nakikita. Aba, balita ko. Milyon-milyon daw ang laman nun. Napahinto si Magno sandali. Hindi niya matutukoy kung may milyon man o wala. Pero ang paraan ng pagngiti ng kapitbahay, may halong tukso at kasakiman. Hindi niya gusto yon. Pag alis nito,
Humawak si Magno sa balikat ni Andy. Anak, sabi ni Magno, basta tandaan mo, kapag may nakita kang hindi sayo, hindi mo pwedeng angkinin. Kahit gaano pa kalaki ang halaga. Tumango si Andy, buong tiwala. Hapon na nang matapos sina Magno at Andy sa pangangalakal. Papauwi na sila, bitbit ang ilang bote at papel, nang mapansin ni Magno ang kakaibang bagay sa ilalim ng tulay. Isang bag. Mamahalin ng itsura, malinis, at halatang hindi pag-aari ng kahit sinong pulubi sa lugar. Napayuko siya at marahang dinampot yun. Ang ganda po, Mang Magno! Bulong ni Andy. Kanino kaya yan? Hindi agad sumagot ang matanda. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Para bang may nakahalo ritong kaba at pagtataka. Maingat niyang binuksan ng zipper. Sa loob ay puro nakakasilaw na bagay. Kapal ng pera, gintong alahas, at sa mismong ilalim, isang lumang manika na may kupas na ribon sa buhok. Napatigil si Magno. Manika, mahina niyang sabi. Marahang tinitingnan ang maliit na laruan. Hindi ito basta manika. Halatang iningatan to ng matagal. Malinis ang muka at parang may kwento na nakapaloob sa laruan. Napatingin si Andy. Mang Magno, ang dami pong pera. Pwede na po tayong bumili ng bahay, tsaka pagkain. Umiling si Magno. Hindi niya hinayaan tumagal ang tukso. Anak, hindi atin to. May nagmamay-ari nito. At malamang, naghahanap sila ngayon. Napayuko si Andy, ngunit tumango. Sanay na siya sa turo ni Magno. Ang kabutihan, hindi sinusukat sa laman ng bulsa, kundi sa bigat ng puso. Mula sa kanto, may dumaan na dalawang lalaki nag-uusap. Sabi ko na nga ba, yung bag ng Doña Sonia, baka may nakapulot. Sana hindi mapunta sa masasamang kamay. Nagliwanag ang mata ni Magno. Andy, sabi niya, hahanapin natin ang may-ari, kahit saan pa siya. Binitbit niya ang bag na parang isang bagay na mas mahalaga pa sa buhay niya. Nagtanong sila sa palengke, sa may tindera, sa gwardiya ng mall, sa mga nagbebenta ng prutas. Lahat ay iisang sagot. Mayaman yung Doña Sonia. Malayo ang bahay nila. Nasa malaking village sa dulo ng syudad. Hindi alintana ni Magno ang pagod. Kahit nanginginig ang paa niya, nagpatuloy siya. Hindi pera ang dala niya, kundi isang pangakong dapat tuparin. At sa gabing yon, magsisimula ang pinakamahalagang paghahanap ng buhay niya. Kinabukasan, maaga naglakad sina Magno at Andy papunta sa village na itinuro ng mga tao sa palengke. Malayo yun mula sa kanilang kinaroroonan. Ilang beses silang tumigil dahil hingal na hingal si Magno, pero hindi niya binibitawan ng bag. Para bang isa itong mahalagang kayamanang dapat maibalik. Pagdating nila sa malaking village, halos manginig ang tuhod ni Andy. Mang Magno, ang lalaki po ng mga bahay dito. Baka hindi tayo papasukin. Napangiti ang matanda. Hindi mahalaga kung anong suot natin, anak. Ang mahalaga, totoo ang pakay natin. Paglapit nila sa gate, agad lumapit ang gwardya. Mahigpit ang tingin. Ano pong kailangan nyo? Marahang iniangat ni Magno ang bag. Nabalitaan naming may nawawalang bag ang isang Doña Sonia rito. Kung maaari, gusto po namin siya makausap. Nagtinginan ang dalawang gwardya. Para ba nagdududa sa dalawang pulubi na nasa harapan nila. Ngunit nang makita nila ang maliit na metal plate sa gilid ng bag, bigla silang natahimik. Sandali lang po, sabi ng isa bago tumawag sa intercom. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang malaki at mabigat na gate. Isang babae ang lumabas. Matangkad, elegante, nakasuot ng puting bestida. Nakatitig siya sa bag na hawak ni Magno na parang may kirot sa puso. Siya si Doña Sonia Felicidad. Nasaan niyo nakuha yan? Mahina niyang tanong. Inabot ni Magno ang bag gamit ang dalawang kamay. Nakita ko po kagabi sa ilalim ng tulay. Binuksan ko po para malaman kung kanino.
At may nakita akong mga alahas. At manika. Hindi pa siya tapos magsalita, pero biglang binalot ng luha ang mga mata ng Doña Sonia. Lumapit siya. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ng zipper. Kinuha niya ang lumang manika, marahang niyakap, para bang may sarili itong buhay. Parang mas mahalaga pa yun sa kanya kaysa gintong alahas at mga pera. Manika ito ng anak ko. Bulong niya, halos hindi marinig. Sa aking yumaong anak. Napayuko si Magno. Pasensya na po kung nahawakan ko. Ang gusto ko lang po ay maibalik sa tunay na may-ari. Tiningnan siya ng Doña Sonia. Ngayon ay mas malinaw ang luhang tumutulo. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng may taos-pusong pasasalamat. Wala na akong mahihiling pa. Sabi niya, halik kayo, pumasok kayo. Hindi ko palalampasin ang kabutihang ginawa niyo. Gulat si Andy. Mang Magno, papasok po tayo sa mansyon? Tumango ang matanda. Hindi niya alam, ang pagpasok nila roon ay simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Pagpasok ni Magno at Andy sa mansyon, parang may ibang mundo ang bumungad sa kanila. Malinis ang sahig na parang salamin, malambot ang ilaw, at bawat sulok ay puno ng alaala ng isang pamilyang minsang masaya. Tahimik na naglakad si Doña Sonia Felicidad sa unahan nila. Hawak-hawak pa rin ang manikang parang bagong balik na anak. Pinaupo niya sila sa malaking sala. Agad naman dumating ang mga kasambahay. Nagdala ng pagkain, sopas, tinapay, pritong manok. Si Andy na bihirang makakita ng ganitong karangyaan, halos hindi makapaniwala. Para po, sa amin lahat to? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang Doña Sonia. Oo, iha. Kumain kayo. Matagal nang hindi nakakatikim ng ganitong saya ang bahay na to. Nawala ang bag ni Doña Sonia noong huminto siya sa convenience store matapos bisitahin ang puntod ng anak niya. Inilapag niya ang bag sa ibabaw ng kotse habang nagpupunas ng luha. Sa sobrang pagod at lungkot, nakalimutan niya ito at agad umalis. Nahulog ang bag sa daan at gumulong pababa hanggang sa ilalim ng tulay kung saan to natagpuan ni Magno. Habang kumakain sila, tahimik lang si Magno. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil hindi niya inaasahan na ang simpleng kabutihang ginawa niya ay hahantong sa ganito. Pagkatapos nilang kumain, umupo si Doña Sonia Felicidad sa tapat nila at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sabi niya, yung manikang yon ang huling gamit ng anak ko bago siya nawala dahil sa aksidente. Mula noong nawala ang aking anak, halos araw-araw kong umiiyak na parang wala nang saysay ang buhay. Napatingin siya kay Andy saka kay Magno. Pero ngayong ibinalik niyo to, pakiramdam ko, binigyan niyo ulit ako ng pagkakataong huminga. Tumayo ang Doña Sonia. At sa lahat ng hindi inaasahan, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Magno. Kung papayag kayo, gusto kong dito muna kayo tumira. Wala kayong dapat bayaran. May kwarto para sa inyo. At sisiguraduhin kong may pagkain at gamot kayo, Magno. At may pag-aaral si Andy. Nagulat si Magno, napangiti. Nanlaki ang mata ng bata. Totoo po? Makakapag-aral po ako? Tumango ang Doña Sonia. Nakangiti sa pagitan ng luha. Hindi agad makapagsalita si Magno. Malalim ang kanyang paghinga. Puno ng pasasalamat at pag-aalinlangan. Doña Sonia, hindi ko po alam kung karapat-dapat kami. Ngumiti ito, mas malumanay ngayon. Kung may karapat-dapat na tumira dito, sabi niya, kayo yon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan ng puso niyo. Unti-unting bumigat ang mga mata ni Magno. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa biglang pag-apaw ng pag-asa. Hindi niya inakalang may lugar pa pala para sa kanila sa mundong ito. Isang lugar na ligtas,
mainit, at puno ng kabutihan. Sa mansyong minsang tahimik at puno ng alaala at lungkot, dahan-dahang sumisibol ang bagong umaga. At ngayong magkakasama na sila, si Doña Sonia Felicidad, si Magno at si Andy, parang naging mas maliwanag ang hinaharap. Sa wakas, may tahanan na silang tatlo. At sa bahay na ito, wala nang imposible. At doon na nga nagtatapos ang ating kwento. Grabe, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay ni Magno at ni Andy? May mga aral ba kayong napulot? I-comment niyo naman sa baba. Pati na ang lugar kung saan kayo nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang Dear Phenoms.